Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So kahapon, sumalang sa ano no, ah, sumalang sa Senate hearing yung auntie nung isa sa namaril sa Tacloban. So panoorin natin yung sasabihin ni Ma'am. Ito yun eh. Ito ay sa Senate hearing. Tanungin ko mismo si Police Staff Sergeant Pasiencia. Ma'am, before I call on Sen. Rafi for his question, uh, so paano po nakuha nung pamangkin nyo ba? Tama ba yung isang shooter Yes, Madam Chair. Yes po. Nash is my nephew. is your nephew? So paano po nakuha ni Elias Nash yung baril nyo, yung Glock 17, na nakalagay, nasa kwarto nyo, pero nakalagay sa isang plastic container? Nash unlawfully entered my own house. It's not a room po. It's my own house. So house. Yes po. Pero bakit doon sa conversation sabi, ano daw, dyan daw siya matutulog sa inyo? Ano ba talaga, pinasok yung bahay mo o dyan natulog? Paki-correct na lang ako ha. Parang nabasa ko sa conversation, dyan daw sa bahay nyo matutulog eh. He forcibly damaged my locker. It was locked. And my house was locked as well po, ma'am. Pero yung locker ay plastic locker. Plastic locker, and my firearm was inside a gun box. The locker was as well locked po. And I am only the one who had possession of the keys to my house, ma'am. So nakapasok siya sa bahay kahit wala siyang susi. Ang tanong, bakit alam niya kung saan nakalagay? Malamang nakikita na pag-aralan ka na, ma'am. 'Di ba? No matter how hard you try, parang napagtakpan yung nangyayari. May negligence at negligence pa rin nalalabas eh. Paano nalaman na ano na doon nakalagay yung barel, no? Siguro pinapakita mo. Or halimbawa, every time na may ano, may kaganapan, halimbawa magfa-firing kayo, nakikita niya na doon mo kinukuha siguro. Diba? Yung plastic locker, standard ba na pang safekeep yon ng firearm? Plastic locker, hindi mas matibay na locker? Ang tatanungin ko na nga lang eh, yung bahay mo ba, walang, kasi sabi niya sa bahay daw, wala bang sapat na security yon? Hindi na yung sa locker eh. Yung sa bahay na lang eh. Yung standard po is yung safety vault, but it was in good faith, ma'am, that I believe it was safe at that time, since I'm only the one staying in my own house. So standard po pala, Sergeant Pasiencia, na safety vault, hindi lang plastic locker. I appreciate good faith po, talaga. But, lalo na sa ating mga nagtatrabaho sa gobyerno, I think we need to observe the standards para nga po ma-anticipate at maiwasan yung mga worst case scenario tulad po nito. And lastly, before I turn over to Senator Rafi at this point for his follow-up question, paano po nabuksan ni Elias Nash yung gun box? Di ba ang gun box ba, ano bang material nun? Plastic din lang po ba o bakal po? Merong hard plastic nun eh. It was plastic din po, ma'am. Standard po ba na yung gun box May ay ganun plastic lamang? Yes, ma'am. Katulad nito, So Pelican. standard po yung plastic na gun Wait lang. box, but standard May Pelican kasi ito Pelican to eh. Pwede naman plastic. Hindi, kasi sometimes no, kapag sinabi mong plastic, ang iniisip ng tao, yung plastic na Orocan.
Hindi, may mga durable plastic naman. However, ako hindi ko na questionin yun eh. Ang questionin ko na lang, paano nakapasok ng bahay yun? Yung bahay, wala na akong pakialam dun sa ano, siguro pwede namang distrongkahin kahit pa sabihin mong bakal yun, ano, yung sa bagay pag volt mahirap, may combination eh. Granting na ano na plastic no. Paano nakapasok? Yun ang gusto ko sanang din na kung nasa Maano. plastic na gun box ang isang baril, andun siya sa isang safety vault. Tama po. Salamat, Sergeant Pasensya. So at this point, Senator Raffy. Thank you, Madam Chair. sa Idol Staff Rapi. Sergeant Pasensya, tanong ko lang, paano nalaman nung inyong pamangkin na yung baril ninyo ay doon niya makukuha doon sa sabi mo Yun. naka-plastic Isa rin magandang na tanong. lalagyan? Sen Rafi, I have only one locker in my room. And I siguro naghanap siya kung saan ko pwede mataguan. Yun lang po ang area na may lock po. Okay. Now, balita na isinasama mo raw ata sa target shooting sa firing range, yung pamangkin mo? Sen, I only bring him once, You brought him just once. just once. Bakit? Anong reason? Ba't nyo siya dinala sa Pwede naman yun eh. Sa akin pwede naman yun. Kahit kami din naman dinadala din naman sa ganyan. Wala dun yung ano eh, wala dun yung problem eh. Di ba? Ang problem dito, paano nagkaroon ng pag-iisip yung bata na pumatay, yun ang main problem kasi eh. Siguro sa part ng negligence, no? Kini-question yung ganun. Pero kami kasi lumaki naman kami sa ganyan. I think hindi dun yung problem. firing range para turuan na mag-firing? Anong dahilan? He usually told me that he wanted to be a police officer like me. He looked up on me. Yun po, he wanted to be a police officer and he was Kaya sinama mo na. asking if I could bring him sa firing range. Pero alam niyo po na hindi dapat dahil siya po ay minor, he's not supposed to be inside a firing range. Meron ngang meron ngang bata sa Rappi naman. May bata na nga na sumasali sa gun competition eh. Tinan mo ha. Kaya lang kailangan talaga ng malupit na responsibility 'yan. Meron ako napanood, hindi kilala, pero meron ako napanood na bata na nasa gun competition. Hindi masama 'to. Kahit nga sa US eh. May niyan. Saan ba yun? Pinoy nga eh. Ayan oh. Merong mga sumasali sa competition ng mga bata talaga. However, ang disiplinang itinuturo dito siguro malupitan. Sa akin hindi issue 'yun. For me yung isama mo sa shooting range. I think mas pa nga mas delikado pa nga yung influence ng video game kaysa isama mo sa totoong shooting range eh. Kasi yung i-inject mo na konsepto ng shooting sa shooting range talagang sport. Sa video game naman, talaga ang purpose mo pumatay. Kaya kung halimbawa kung ako ang tatanungin, kung merong kukwestiyonin, mas questionable pa ang pagbababad sa video game kaysa sa firing range eh. 'Di ba? Hindi ko nakikitaan ng problem doon. Para sa akin. Sergeant, pakisagot sa tanong ni Senator Raffy.
Hindi lang Based na may mental block wala lang. po akong I have no personal knowledge na may prohibition po. Staff Sergeant, excuse me, Senator Raffy, nanumpa po kayo kanina at kayo po ay kawani ng Philippine National Police, ang pangunahing law enforcement institution ng ating bansa. Pakisagot ng makatotohanan sa tanong ni Senator Raffy. Hindi, tanong, meron ba talaga nagbabawal? Kasi meron ako talaga nakikita ng mga bata na sumasali sa gun competition eh. At dumadaan din ng firing range yun. 'Di ba? Ano po ulit ang Hindi nyo ba alam na hindi dapat makakapasok sa firing range ang isang menor de edad? Hindi po. That's amazing, Senator Raffy. Any more questions for this? Well, bawal ba talaga? Tingnan nga natin. So, ito, nag-research ako. Ayon dito no sa AI, there is no law prohibiting minors from entering shooting ranges in the Philippines. Under the Comprehensive Firearms and Ammunition Act, the minimum age to own firearm is 21, but this does not restrict access to ranges and supervised shooting or training. 'Di ba? Walang nagbabawal. Wala nagbabawal nun. Ewan ko kung saan nila nakukuha. No? Katulad nga nito, no? Ito sa Rappler din, nagpalabas. Ayan, oh. Precision and speed are what matter in shooting. Combat shooting does not involve not really height or build. Rolcho Andres earned the title when he was Bata, only oh. 6 years old. 6 years old. Competing on the same courses as grown men, he sometimes stands on a sandbag just to see his target. Miko was trained to use a heavy .45 caliber gun by his dad, a member of the military's special forces. Yan, oh. Siguro naman mas bata pa ito do sa ano. Walang nagbabawal. Saan nakuha ni Sarapi Tulfo yung yung tanong na yon? This resource person. Then doon kay General na lang. Anyway, before I end my questioning dito kay Staff Sergeant Pasensya, siguro there's lesson learned to be learned here na dapat tayo mga matatanda, responsible gun owner, so to speak, hindi natin expose sa mga minors na mga kamag-anak natin, kahit na tayo ay civilian man o police, yung nang pakita natin sa kanila yung mga baril. Much more. Hindi kasi may iwasan yun eh. Ako, halimbawa, kung makikipag-argue ako dito, no? As much as possible, wag daw. Ang sabi ni Sir Rafi Tulfo, tamo, Man o police, yung nang pakita natin sa kanila yung mga baril. yung wag daw pakita yung mga bar. Paano sa mga movies? Paano sa mga video game? Di mo may iwasan yun eh. Ang kailangan gawin mo lang talaga dyan, ituro yung responsibility. Pero hindi ipapakita, kahit hindi mo ipakita yan one way or another, makakahanap ng paraan ng mga bata na makakita ng ganyan at makukurious pa rin. Nasa guidance yun ng magulang. Katulad ko, no, lumaki ako na gun owner din ang tatay ko. Pero ni minsan hindi ako nagkaroon ng interest na mamaril ng tao. 'Di ba? I think nami-miss nila yung point nito eh, yung pagtatanong nila eh. 'Di ba? May ano sila, parang iba yung tinatarget nila doon sa usapin. Ang gusto kong makita, no, as
as an audience, yung pagiging responsable ng mga adult dun sa bata. Hindi yung mga ganyan, mga sinisita kasi nila, hindi naman bawal. Much more bringing them sa mga firing range para makita nila yung actual na pagputok ng baril hanggang sa matututo sila kung paano magpaputok ng baril. So, in other words, natuto siya kung paano magpaputok ng baril dahil nga po sinama mo siya sa firing range. Pwede naman mapanood lang sa TV yun eh. Maku-curious yung bata eh, oh may baril. May ganun din baril ang pulis. Yung tita ko, pulis. 'Di ba? Sorry kung hindi ko ma-follow yung logic ni Sir Rapi Tulfo. Kung hindi mo siya sinama at hindi siya na-expose sa ganong klaseng Hindi. So meaning yung pinlay ko kanina na bata na nakikipag-competition, mamamatay din yun dahil in-expose sa baril? O ba't yun 6 years old naging responsable na gun owner? Diba? Sumasali pa ng competition. Wala namang binaril na tao yun. environment, then things would have been different. Yan po ang point ko. Now, dito kay General, Senator Raffy, bago natin po iwan si Sergeant, pasensya. Opo. Follow up po, Sergeant. Tama po ba na kayo yung tumatayong magulang ni Elias Nash? Madam Chair, hindi po ako ang tumatayong magulang ni Nash. I am his aunt, pero my parents po si Nash. And his father is my brother. Ang supervision ko po kay Nash are more on support and sa financial na aspect po. So may ilang, kumbaga, parental duties na kayo ang tumutupad para kay Elias Nash? In cases po na wala po talaga ang parents niya because they are members of 4Ps, wala po silang trabaho. Kaya naman Naawa pala. naman po ako sa bata. Sorry ako nasabi yung kaya naman pala. Ang nakikita ko, baka yung environment nung bata sa bahay nila, hindi dito sa pulis. Lalo na kapag humihingi na po ng pangbili ng ulam, gatas, kahit po sa education nila. Yun po yung support ko kay Nash. Pero si Nash po ba ay doon nakatira sa bahay ng kanyang magulang or siya po ay doon sa inyong bahay? Yes po, nakatira po siya sa kanyang mga magulang. Ako lang po ang nakatira sa sarili ko pong bahay. And lastly po at this point, kayo po, meron po ba kayong insight kung bakit ganyan ang ginawa ni Elias Nash nung araw niyon? May mga indications po ba? Kasi sabi nyo kanina, kayo rin po ay nag-a-advise kay Elias Nash. So, meron ba kayong napansin na parang maaring sabihin ngayon, in hindsight, papunta dito sa ginawa niya? Yung napapansin ko po kay Nash is masyadong mahaba ang oras niya sa cellphone. He is introvert. So meaning, hindi sa inaabsolto ko to ha, may negligence pa rin naman nangyari. Pero I think mas malaki ang kinalaman nung impluwensya sa nakukuha niya sa cellphone. Kung sino-sinong nakakausap niya or pwedeng kung ano-ano nare-research niya na sometimes feeling nila cool. 'Di ba? Yun kasi ang problem dun eh. Yung parang alam mo naman mga bata pag may nangyaring meron nga ako minsan sa isang sa isang thread. Meron nga feeling nila cool ang magkaroon ng purge eh. Alam niyo yung movie na Purge? Kahit isang araw lang daw. Tignan mo kung yung mga bata minsan mag-isip. 'Di ba hindi nila alam kung ano yung maaaring mangyari doon? Na sana may purge na lang daw. Kasi cool kasi napapanood nila sa TV eh. Or sa movies.
Feeling ko yun eh. Hindi, ang pinaka-culprit dito, nakikita ko dito, kapabayaan ng magulang mismo. Ewan ko kung saan busy yung mga magulang nila, no? Sa pagpapalaki dun sa mga bata. Hindi nila kinakausap. Yun ang pinaka, hindi ko nakikitang problema yung yung dito sa bandang pulis. Ang part lang na naging problema dito, naging sa kanya nang galing yung barel. At na-fail niya na i-secure yung barel kung saan kukunin ng bata. I think yun ang pinaka-negligence niya dito. Pero yung pagpapalaki sa magulang feeling ko More or most of the time, hindi siya nakikipag-usap. Gusto lang niyang mapag-isa. He's always on his cellphone, Madam Chair. So iba po dun sa dating pagkakilala ni Jeric na kapatid ni Miss Janica na sinabi nila kanina na ang dating pagkakilala nila kay Elias Nash ay masayahin, palabiro, kaibigan pa nga niya, kaklase pa niya. Pero kayo ever since, ang Oh. pagkakilala niyo po kay Elias Nash ay itong introvert at iba pa? Yun po, before, Nash was a different kid. Nung siguro nag-puberty na po siya, doon siya nag-start na magkaroon ng sarili niyang mundo. Alright, salamat Sergeant Pasensya. Please do stay on no para sa iba pang mga tanong Yes malamang po. pati galing kay Senate President Gatchalian. Quick, Pero at ito po ay hindi po natin pinapawalang sala si Nash sa kanyang ginawa. This is also public awareness kung ano ang mga dapat na bantayan ng mga magulang at ng mga guro. Posibleng mga danger signs na maaring papunta na sa karahasan at pananakit sa ibang bata, ang isang bata. Kasi gusto nating malaman dito sa hearing kung may mga signals ba tayong na-miss. So, Madam back Chair. to Senator Raffy Yeah, for yung pagsama niya sa General. firing range ng kanyang pamangkin, wala palang batas na ipinagbabawal. Di ba? Sabi ko sa inyo dumali na naman to si Tulfo kasi Kasi marami na ako nakikita talagang ganyan. Naghanap na lang to ng sisisihin In fact, may mga bata ngayon na nagsasali sa mga practical shooting Diba? competition with proper guidance. So siguro, binibigyan mo ng guidance, sinasabihan mo yung mga bata, sasama kita rito, pero ito yung mga limitations, ito yung pwede mong gawin. At pwede Kambyo hindi ka gawin. ngayon, So yung ano? pagsama mo dun sa pamangkin mo, wala kang violations doon dahil walang batas against it. Tanungin ko Anyway, so ano masasabi nyo dito sa nangyari na to? Pahiya ka Tulfo, no? Yun lang, magandang hapon sa inyo lahat or magandang gabi kung kailan ko man ipiplay to.